Good morning, guys. So, hello. I'm here in the house of Kimber Devera. So, this community in Ireland, and what is the fact, no? Bakit ako aalis ng Ireland and I'm not going to get the residency? Probably one of the factor is that the salary itself. So, if you're an engineer and if you're trying to if they give you an offer of just the threshold, yes, it's okay kung hindi ka magastos. Pero kung magastos ka, hindi. Because one of the reason is that ang mahal ng rent ng bahay dito. It's not worth it. No? Kung sumasahod, if you're an engineer and nasa threshold ka ng 40,904 per year, if you're going to convert that into pesos, that's 3 million. Pero kukunan pa yan ng tax, definitely, ang ma-earn mo na lang is 36,000. Then, may bahay ka pa. So, let's say, ang net mo is nasa 3,400. Okay, ang gross mo is nasa 3,400. Ayun na, it's good. Though, kunan niya ng tax. So, ang maninet mo na lang is nasa around 2,600. Sa 2,600 na yan, kukuha ka pa ng rent buwan-buwan. Room rental here basically costs 650 to 1,000 and above. Ganun siya kamahal. It's very expensive to know na magre-rent ka ng bahay for 71,000 or 68, depende sa palitan ng pesos. Mahal siya. So if you have 2,600 and you're renting a place that is 2,000, 1,000, a room that costs 1,000, so you only have 1,600. So 1,600 mo na euros, hindi pa siya worth it. Kasi ilan yung ipapadala mo sa Pilipinas? I don't know kung pwede. I don't know kung magkano yung pinapadala niya sa Pilipinas. Pero yung 1,600, kung i-try natin i-budget yung pagkain mo, pwede ka namang mag-budget ng pagkain ng 1,100 per week. So, sa 100 per week mo, rice, itlog, tinapay, ayun, maximum 100. So, may natira ka pa 1,200. Kuha ka pa ng travel, pang-travel mo. So, let's say 200 yung nagastos mo pang-travel. So, may 1,000 ka na savings. Now, depende sa gastos nasa Pilipinas, yung ipapadala mo. So, kung ipapadala mo yung 1,000, uuwi kang walang naipon. So, ganyan yung ano. So, kung ang binigay sa'yo ng sahod is threshold and you have too much experience and you came from Saudi Arabia, Philippines, definitely it's not a good fact. Let's talk about the construction industry here in Ireland. Iba talaga yung construction industry dito. It's not that advanced. It's not that
um, though they have though the architectural engineering and construction industry here is booming, but the implementation is quite different. So I have a specific project that we handled. Biruin ninyo, it runs in the project runs for almost 2 years, and the baseline schedules is still ongoing, and the collection of data is very difficult. They have this set up that um, they have this set up na nagbibigay ng uh, bali doon sila gumagawa ng logbook. Pero it's not ideal for the planning kasi hindi pa siya na-optimize. Hindi talaga siya na-optimize. So, I worked as a virtual assistant. Nalalaman ko kung na-optimize pa o hindi yung system nila. So, it's definitely not optimized. So, when you look into the data, nakikita mo na wala. Sometimes, in different sites daw, sabi ng kasama kong planner, picture lang ang nakalagay, walang descriptions, walang manpower, wala. So, if you are going to track remotely, definitely you'll have the how many manpowers, the skills, the equipments, the if you have percentage of the work, you have the anong ginagawa nila. So, daily construction logbook. That's basically daily construction logbook. Pero dito, iba yung ginawa. Their concerns is just on ilan yung equipment. So, sa planning, hindi mo ma-gets yung ba't yun lang? Kulang to kasi walang skills na manpower. Pero I tried to open it up and sabi, hindi daw kasi matagal na yung ginagamit. So, hindi ko na pinush. So, ba't pa ako magbida-bida? Yun. So, next is the amount as-take. Sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na as-plan, as-take, and as-built. Dito, or as-plan or tender plans naman yan. Sa Saudi Arabia, mayroon ding shop drawings. Shop drawings. Tapos, meron ding as-built. So, tender plans, shop drawings, and as-built, right? So, based on your as-take and shop drawing plans, malalaman mo na kung ilan talaga yung quantities ng drawings or na ilalagay mo. And you also have yung variation order, isang beses lang na gagawin. Dito iba, walang as-take drawings dito or shop drawings. Nagulat lang ako, it's almost 200 claims. So, nagki-claim sila. It's 200 claims na. And sa 200 claims na yun, wala bang ano? Kasi daw, parating nag-change ng design ang client. Kayo, ano bang ginagawa niyo pag parating nag-change ng design ang client? So, at least, di ba, may present ka na shop drawings and yun yung or design draw or as-take drawings and alam mo na ilan yung quantities na so variance ng and then
gawin mo na siyang claims. Before ka mag-proceed sa trabaho, let's say 1 month, ginawa niyo yung shop drawings and astic drawings, nalaman nyo na yung variations ng ano. So, ipipresent mo na yun sa client mo na ito yung dami ng quantities na nag-iba base sa plano versus sa astig natin. And ilan ba yung kaya nyo i-provide sa amin, di ba? Na percentage na change ng plans. Sometimes, nasa kontrata yan. Sometimes, nasa 5 to 10%. Beyond that, that's another documents that you are going to submit another documents. So, yun, di ba? That's the difference. So, nagtataka talaga ako aside from that. So, my job here as a planning engineer, ang dami kong hindi nakukuha na mga dates kasi the tracking system nila, pangalawa, hindi ko siya natatrack ng maayos kasi wala din yung number of manpowers na inilagay sa trabaho kasi equipment, yung pinaka-importante equipment daw. And yun lang yung sistema. And wala, hindi ko talaga nagagampanan ng maayos yung trabaho kasi those are the factors that basically the gaps that we do. And gusto ko sanang i-push o i-pursue ang pangarap na to. Pero kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin. Kung nag-aapekto nito ang mental health ko, then I should not continue. And I also work as a virtual assistant. So, kaya ko namang, kung uuwi ako ng Pilipinas, kalahati ng sahod ko dito is nakikita ko as a virtual assistant. And may negosyo kami na kumikita na rin. Why not mag-focus na ako sa Pilipinas at palaguin ang negosyo. Isa din sa factor ko yan na tinitingnan. And I built a family and I leave them for the better future. Pero I miss everything. Yung paglaki ng anak ko, hindi ko na nasusubaybayan ko sa picture. Nasusubaybayan ko sa video. Pero hindi ko siya maintindihan kung kanino, saan, at kailan niya na-build yung ganun na skills. So, alam ko na maraming nangangarap pumunta ng Ireland and sinasayang ko lang kasi gusto ko lang umuwi. And ang sitwasyon sa Pilipinas is hindi maganda. Ang sitwasyon sa Pilipinas ay hindi maganda, yes, provided na hindi talaga siya maganda. Politics. Pero if you are a capitalist o utak ng kapitalista, gagamitin mo yung paraan para basta based din sa pre-departure sa pag-abroad natin, di ba? PIDOS. Tanong ko lang na sumagi sa isipan ko is hanggang kailan ka magiging OFW? Hanggang kailan ka magiging financially stable? Hanggang kailan ka magiging financially free? Yung tipong
pupunta ka sa na hindi mo na iniisip yung kung magkano ang presyo. Definitely, na-attain ko na yan. Naabot ko na yan na phase. Sa Saudi Arabia pa lang. Ang sahod ko sa Saudi Arabia is around 11,000. And ang sahod ko dito is just 12,000. Sa 12,000, kukunan pa ng tax. Kukunan pa ng rent. Kukunan pa ng ang mahal. So, pag may nag-offer sa inyo, engineers, kung may nag-offer sa inyo ng sahod na 40,000, so and so, kung worth it ba, kung kaya mo ba, nasa iyo na. Pero sa akin, hindi. Wala akong nauuwi. Wala talaga. Even though, libre ako ng bahay, pero hindi talaga siya maganda. Nagpo-provide naman ng bahay si company, pero 40,000 a year? Is it worth it? No. Pagdating ko talaga dito, hindi. Kasi unang-una, times 4 yung sahod, times 4 yung mga produkto. Literally. Sa Saudi, kaya ko pang bumili ng 12 euros. 12 euros, hindi. Kaya ko bumili ng 12 SAR na manok. Na part ng manok. And it's still fresh. Dito, equivalent ng 12 SAR is 4 euros. Ang 4 euros, pa-expire na siya. So, bibili ka ngayon, pagkabukas, expire na yung manok. So, dapat talaga, kailangan mo siyang i-consume right away. Sa Saudi, hindi pa, kasi fresh pa siya. See the difference. And, the malls, ang daming options sa Saudi Arabia. Ang daming mong options sa mga malls sa Saudi Arabia. Daming mabibili mong mga branded na mga bagay, mga branded na mga gamit. So, from bags, shoes, damit, to pantalon. So, mga branded. And, kaya mong bilhin. Unlike dito, kaya mo siyang bilhin, mura din, pare-parehas lang sila ng price. Pero ang limited lang ng option mo. Hindi ganun hindi ganun kalaki yung options. So if you're from Saudi Arabia watching this, you should also realize kung mahilig ka sa shopping na iba na yung magiging buhay mo dito. May mga stores na sarado on Sundays or even Saturdays and Sundays. May mga stores na bukas. Konti lang yung mga mall. So yung mall dito, parang lang. Basta, kayo na maliliit lang. Hindi siya kagaya sa Saudi Arabia na ang dami mong brands, ang daming mong options talaga. So, that's one of the factors. Unlike sa Philippines also. So, kung ikukumpara natin Philippines, Saudi Arabia, Ireland, pagdating sa mall, Philippines, ang pinaka-the best. Doon lahat. Doon mo makikita. Sa Saudi Arabia, sumunod. And ang last talaga si Ireland. So, sa lahat, I was expecting too much for a big place, but hindi. You can see everything in the Philippines. Mas maganda pa rin ang Pilipinas. So, kung maaga man akong, started here on May, and now it's July. Papasok na yung July. May, June, July. And kung hindi ko man kaya ang Ireland, yun. So, na-miss. Dito na nagtatapos ang Irish Dreams.
siguro kung may chance pa din, no? Why not grab the chance? And yun yung mga hindi ko na-experience dito, yung mga hindi ko na-perform na activities dito, yun yung itatanong ko during the interview. So, ano yung ginagamit na sistema, ano yung ginagamit na ganito, ganito, ganito. And kung mapalad man lang na makuha ko ulit, babalik ako. Pero ang priority ko is to expand the business. So, kasi malaki din yung malaki din yung kinikita. So, tapos para sa akin, hindi na ako nag-effort. So, yun. So, yun lang. And, yun lang yun lang for this video. I was hoping that this would be a short video, pero tumaas. Pero, laban lang tayo kasi ang buhay ay weather lang. So, kung nangangarap kayo tips ko lang, kung engineer kayo, kung sa offer niyo 40,000 per year, tapos hindi kasama ang accommodation, ang transportation, wag mo muna yan. So, i-try mo mag-negotiate. I-negotiate mo na 50,000 per year. Okay? That's my advice. I-negotiate mo siya, mga 50,000 per year. Kaya nila yan, actually. Based sa experience, ang 40,000 is an entry level, and I know your skills are not entry level. Yung iba nga di marunong gumamit ng software, yung iba di marunong mag-compute, yung iba hindi marunong guts lang yung dinala sa interview na kukuha nila ang 40,000. Pero tayo, may skill tayo, marunong tayo niyan. Pero kung 40,000 lang ang bigay, wag mo nang kunin. Lalo na't walang bahay, lalo na't walang sasakyan na ibibigay. So, wag mong kunin. Yun lang. Try to negotiate. Pero kung risk taker ka, kukunin mo. I-remind kita na kaya mong magtipid, go. Kung kaya mong magtipid, go. Paalahanan mo yun sa Pilipinas na ganito yung gastos. Kaya magtipid kayo dyan as much as possible. Para makapag-save ka at hindi lang para makapag-save, kundi may maipundar ka na negosyo. So, that's for this video. Thank you and goodbye, Ireland.